Bawal na nga, ayaw pa rin tawad sa pagbenta. Isa lang ang sagot dyan. Sobra na, tama na, raid na! May natuklasang hindi maganda ang grupong Ecoways Coalition. Ang ilang produktong pampaputi kasi na kanilang sinuri may sangkap na lasong mercury. Ito ay isa sa mga produkto na nagtataglay ng toxic chemicals na mercury. Ang mercury kasi, ito ay bioaccumulative. So, nag-i-stay siya sa katawan ng tao, sa katawan ng babae. Ang mercury o yung tinatawag nating asoge ay neurotoxin. Ibig sabihin, ito ay nakakaapekto sa central nervous system ng isang tao na nakakaapekto dun sa kanyang utak. Nauna nang ipinagbawal ng Food and Drugs Administration o FDA ang pagbebenta ng mga produktong may sangkap na mercury at iba pang nakalalasong kemikal. Iba't ibang uri ng whitening cream o pampaputing ipinapahid sa balatang kasama sa listahan. Pero marami talagang pasaway. Kaya kasama ang lokal na pulisya ng lungsod ng Manila at ang investigador. Isang sorpresang inspeksyon sa mga butika ang ikinasa ng mga otoridad. Ilang butika sa Binondo, lungsod ng Maynila ang unang pinuntirya. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagbebenta nila ng mga iligal na produkto. Pero iginiit ng tindera sa ininspeksyong butika, hindi umano nila alam na kabilang ang mga produktong kanilang inilalapo sa listahan ng mga banned o bawal na mga pampaputi. Miss, ito oh. Meron, nandito nga. Anong masasabi niyo ate, meron kayong mga binibentang products na binand ng FDA? Tendera lang naman kami, pero Ano mo ba na bawal yung mga binibenta mo dito? hindi po. Actually, mga routine inspection meron na silang binigyan ng advisory na bawal ito. So dapat, hindi na nila yan dinidisplay at hindi na yan binibenta. Ang ilang tindera gusto pang pumapila. Sandali lang, tataw. Ano na kaya nga kasi para i-confiscate na natin kasi nagtatagal po tayo. Pero hindi umubra ang mga panusok nila sa mga otoridad. Sa isa pang butika, may mga produkto rin na pampaputi na kasama sa listahan ng FDA. Lahat ito puro bawal, bawal, bawal. Kayo ba nag-import? Hindi. O saan nanggagaling itong mga produkto? Kasi kayo ang mananagot yan pag wala kayong mapakita sa aming resibo. So pwede natin i-contest na yung information. Sinuyod na rin ng mga kawani ng FDA ang ilang pang butika sa lungsod. May pahabol na babala ang FDA sa lahat ng mga lumalabag at patuloy na nagbebenta ng mga pampaputing bawal na bawal. Under RA 9711 kasi, bawal po ang magbenta ng mga produkto na banned, mga violative products, na nakakasira po at lalo na ang mga hindi nakadaan sa FDA, hindi sila rehistrado o notified man ang mga produktong ito. Doon sa mga sumusuway naman, meron tayong karapatang sanctions, minimum of 50,000 na penalty, at maring ang lisensya nila ay subject to revocation or suspension. Sa kasalukuyan, mahigit 70 produkto na ang ipinagbabawal ng ibenta. Karamihan sa mga yan galing sa bansang China. May ilan ding galing sa iba pang karatig bansa ng Pilipinas. Kapag ito kasi karamihan dito sa mga nakikita natin produkto, foreign characters na hindi po natin maintindihan. So mandatory po na sa labeling requirements naka-English translation. So doon pa lang magduda na po yung mga mamimili kung ito ba ay rehistrado sa FDA. Pangako rin ng ahensya na tutugunan nila ang mga sumbong laban sa illegal na bentahan. Kakaroon po kami ng regular saturation drive at post-market surveillance para lahat po ito mga produkto maalis po sana. Sana po maalis ito sa ating merkado sa pagtutulong na rin po mismo ng mga establishments at maging pharmacists nila at ang mga local government units po natin. Sabi nga ng isang kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. O iba't iba ang basiya ng kagandahan ng isang tao. Wala namang masama kung subukang magbago ng anyo. Basta't siguradong hindi masisira ang natural na ganda.
Hindi lang pansit ang sikat sa Malabon, hindi lang patis, hindi lang paha, hindi lang baksakan ng isda, kundi maging mga iligal na sugal na naglipa na. Nabukig na ng investigador noon, ganyan pa rin hanggang ngayon. Susugod na naman sa gera mga operatiba. Muli nilang makakarap ang mga dati na nilang nakabangga. Mga pasukong ang walang kadala-dala. Pitong taon nang naiimbestigador ang mga iligal na pasugalang namamayagpag sa lungsod ng Malabon. Nagpapalipat-lipat na nga sila sa iba't ibang pwesto pero ganun pa rin ang estilo. Ang titigas talaga ng ulo ninyo. Halos isang taon lang ang nakaraan ng salakay ng mga otoridad kasama ang investigador. Ang dalawang pasugalan sa Parayon lungsod. Pero sa pagkakataong ito, tatlong big time na saklaan na naman ang nagsulputang parang kabuti. Kinumpirma ng isang informante na happy-happy ulit ang mga operator ng sugal dahil akala nila wala nang nakatutok na kamera sa kanila. Diyan kayo nagkakamali. Uy! Doon po sa kahabaan ng Estrella Street, Malabon po, meron pong tatlong pwesto ng saklaan doon. Halos magkakalapit lang yung mga pwesto. Hindi naman lahat ng lugar sa lungsod ng Malabon pugad ng pasugalan. Pero nang mapagawi ang asset ng investigador sa Calle Estrella, parang lumalaban sila sa bansag na sentro ng saklaan. Doon po sa lamesa ng saklaan, meron pong 4 na tao na nakaupo doon. Mga empleyado po yun sila kung tawagin. Yung isa po doon ay balasador. Yung po isa ay kahero. Yung po isang ay puli. Yung po isa ay runner. 20 metro lang ang layo ng isa pang saklaan. Punong-puno rin ito ng mga nagsusugal na parokyano. Party-party! Pagpasok po doon sa pangalang saklaan, marami pong tao. Labas-pasok po yung mga tao. At saka parang normal na sa kanila yung pwesto dahil parang in-house na sila kung tawagin doon dahil gabi-gabi po yung saklaan doon. Pero hindi lang pala dalawa kundi may pangatlo pang saklaan na nasa gilid lang din ang kalsada. Sa pangatlong pwesto naman po, halos magkaparehas lang po ang eksena doon. Labas-pasok po yung mga tao at sanay na po sila doon sa saklaan dahil araw-araw po yung mga pwesto doon. Kumikita po sila ng 10,000 to 15,000 a day po doon sa saklaan Tubong lugaw! Kayo na talaga! Ang isang pwesto nga 24 oras gising na gising. Walang tulugan! Doon po sa pinakadulo, kahit araw po, tanghaling tapat o umaga hanggang hapon, meron pong tao doon na open po 24 hours yung saklaan Kung abala ang mga matatanda sa saklaan, ang mga bata naman tambay sa video karerang nasa di kalayuan. Hoy bata, bawal yan! Yung mga bata naman po minsan nakikiusyoso doon sa nagsusugal ng sakla. Pero sa parting likod po, nandoon po yung fruit game at saka video karera, nagsusugal po yung mga bata doon. Para sa ilang residente ng Malabon, ang pagtaya sa sugal ang nakikita nilang paraan para kumita ng mas malaking pera. Tulad na lang ni Edna, hindi nga tunay na pangalan, na tambay ng saklaan araw-araw. The whole day yun. Hanggang 24 oras yun. Walang tulugan yun. Ang pinakamababang dala ko, 20,000. Yan ang dahil sa kagustuhan ko na mapaangat, na kumita, yung bang madoble ko yung 20,000 na yun. Pero ang talunan sa kanyang walang palyang ang pagsusugal, ang pamilyang kanyang iniuuwian. Dumating pa ako sa punto na naubos yung puhunan ko, wala akong pamasahe. Lahat ng yung pangangailangan ko sa loob ng bahay na para sa pamilya ko, hindi lang madalas palagi. Ang talagang nawala sa akin na ikinarebelde ng mga anak ko yung bahay at lupa ko. Nagrebelde sila sa akin, tapos yung mga gamit ko na ibebenta ko. Ang unang tanong kagad dito is, wala ba silang magawa sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ang kanilang tanging paraan lang upang magkaroon tinatawag na A, source of income, or sabihin nilang B, diversion, ay ang pagsusugal. So, ibig sabihin, kapag pinag-aralan mo yung profile ng mga taong engaged dito sa isang pamayanan, malalaman mo ngayon yung extent either ng kahirapan o extent ng tinatawag nating social leisure ng isang pamayanan. Ang mas mahalagang tanong,
Habang namamayagpag ang iligal na pasugalan, kamusta naman kayo dyan mga sir? Ilang tamblig lang ang layo ng istasyon ng pulis. Hindi naman invisible ang saklan sa Calle Estrella, di ba? Wala ba kayong mga mata? Sa mga taga City Hall ng Malabon, natutulog ba kayo sa pansitan? Bakit hanggang ngayon may iligal na pasugalan na nasa tabi nyo lang? Kilos-kilos din pag may time. Susunod.